Ang paglalakbay ni Leila mula sa Uzbekistan patungo sa puso ng Pilipinas. Kung sa gitna ng isang bakasyon sa ibang bansa, kasama ang iyong pamilya, maiwan kang mag-isa sa isang lugar kung saan hindi mo naiintindihan ang wika at wala kang anumang dala, ano ang gagawin mo? Siguradong hindi titigil ang pag-agos ng aking mga luha. Hindi ko malalaman kung kanino hihingi ng tulong. At marahil, ay magpapadyak na lamang ako sa kawalan ng pag-asa. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang babaeng taga-Uzbekistan na nagpakasal sa isang lalaking Pilipino na wala pang gaanong alam sa buhay, nakararating lang sa edad na 21. Puno ng pananabik para sa kanyang unang honeymoon, ngunit sinabi niyang iniwan siyang mag-isa sa airport sa unang araw pa lamang. Ano ang nangyari? Ating alamin ng direkta mula sa kanya. Ako si Leila. Ipinanganak at lumaki sa isang maliit na nayon malapit sa Samarkand, Uzbekistan. Mula sa sandaling ako'y isinilang, tila ba nakaguhit na ang landas na aking tatahakin. Ang maipanganak na babae rito ay katumbas ng paghahanda para sa isang magandang pag-aasawa balang araw. Tinuruan ako ng aking ina kung paano manahin ang damit at gumawa ng manti mula pa noong ako'y 15 anyos. Layla, kung hindi ka magiging masipag, maghihirap ka sa lupain ng iba. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, tumatango ako. Ngunit mayroong kung anong bigat sa aking dibdib. Sa aming nayon, bihira ang babaeng nakakapag-aral sa kolehiyo. Ang natural na daloy ng buhay ay ang magpakasal, pagsapit ng edad 18 o 19. Ang pagpapakasal sa isang dayuhan ay itinuturing na isang uri ng tagumpay. Kapag may isang taga-nayon na nagpakasal sa isang banyaga, kumakalat ang balita sa buong lugar at lahat ay naiinggit. Ang aming kapitbahay na si Ate Aisha ay nagpakasal sa isang lalaking Turko noong siya'y 22. Pagkalipas ng 3 taon, nang bumalik siya sa nayon, nagulat ako. Suot ang mamahaling damit at kumikinang na alahas, para siyang galing sa ibang mundo. Buong gabi siyang ikinuwento ng aking ina. Leila, nakita mo ba? Ang ganda na ng buhay ni Aisha. Sigurado akong mas maganda pa ang mapupuntahan mo. Nang malapit na ang aking 19 na kaarawan, sinabi sa akin ni inay na magparehistro sa isang international marriage agency. Sa una ay tumanggi ako. Ngunit, unti-unting humihirap ang aming pamumuhay at lumalala rin ang kalusugan ng aking ama. Layla, kapag nakapag-asawa ka ng mayaman, makakahinga rin kami ng maluwag. Sa mga salita ng aking ina, napilitan akong sumang-ayon. Ang ahensya ay nasa isang bayan na halos 2 oras ang layo mula sa aming nayon. Sa unang araw, nakaupo ako sa isang mahabang sopa kasama ang ibang mga babae, naghihintay. Lahat sila ay may kabang mababakas sa mukha. Mayroong sesyon ng pagkuha ng litrato at pagsukat ng taas at timbang. Pakiramdam ko ay nasa isang palengke ako ng mga hayop, ngunit tiniis ko ito. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang aking unang omya o arranged meeting. Isang 40 taong gulang na lalaking Aleman. 26 na taon ang agwat ng aming edad. Nagsalita siya sa Ingles, ngunit wala akong naintindihan. Mayroon namang interpreter, ngunit ang kanyang mga tanong ay tungkol lamang sa kung marunong ba akong magluto o kung ilang anak ang gusto ko. Nang subukan niyang hawakan ang aking kamay, bigla kong inilayo ang aking katawan. May kung anong hindi kaaya-aya sa kanyang mga tingin. Ang pangalawang pagkikita ay sa isang 43 taong gulang na Italyano. Mula ulo hanggang paa, tinitingnan niya ako na parang hinuhubaran, sabay ngingiti. Para akong isang produktong sinusuri. Gusto ko nang umiyak doon mismo, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Leila, gusto mo ba siya? Tanong ng staff ng ahensya. Umiling ako. Sa bus pa uwi, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Naisip ko, ito na ba talaga ang magiging buhay ko? Ang pangatlo at pang-apat na pagkikita ay pareho lang. May isang pagkakataon na nakilala ko ang isang lalaking Canadian na nasa mid-40s. Ngunit nadismaya siya nang malaman niyang hindi ako marunong mag-Ingles. Mayroon ding isang Pilipino na nasa early 50s
na paulit-ulit na tinatanong ang sukat ng aking baywang. Sa bawat pagkikita, unti-unti akong nawawalan ng tiwala sa sarili. Tila wala sa kanila ang tumitingin sa akin bilang isang tao. Para sa kanila, ako ay isang batang babae na mag-aanak lamang para sa kanila. Patuloy akong minamadali ni inay. Leila, huwag kang masyadong mapili. Baka maubusan ka ng pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay lalo pang nagdulot sa akin ng desperasyon. Masakit isipin na hindi ako ang pumipili, kundi ako ang naghihintay na mapili. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula akong pumunta sa ahensya at pagod na ako. Gayunpaman, para kumita, nagpatuloy ako sa aking part-time na trabaho sa isang souvenir shop. Kahit ang pagngiti sa mga customer ay mahirap na, ngunit ang trabahong iyon ang tanging takasan ko. Isang hapon, habang pauwi ako matapos magsara ng tindahan, papalubog na ang araw at halos wala ng turista. Doon, sa isang kanto, nakita ko ang isang lalaki na may litong ekspresyon. Mukha siyang taga-Silangang Asya. Lumingalinga siya, tila may hinahanap na matatanungan. Sa una, naisip kong lampasan na lang siya. Palagi akong pinagsasabihan na huwag makipag-usap sa hindi kakilalang lalaki. Ngunit, sa kanyang mukha, ramdam kong talagang nangangailangan siya ng tulong. Matapos mag-alinlangan, nilapitan ko siya. May problema po ba kayo? Tanong ko sa wikang Ruso. Tumingin siya sa akin nang may pagkalito. Pagkatapos, may sinabi siya habang itinuturo ang kanyang cellphone. Ngunit wala akong naintindihan. Ang wika niya ay hindi ko pa naririnig kailanman. Sa pamamagitan ng senyasan, nalaman kong galing siya sa Pilipinas at siya ay nanakawan. Ubos na rin ang baterya ng kanyang cellphone, kaya wala siyang paraan para makatawag. Nag-isip ako sandali, maaaring mapanganib ang magdala ng hindi kakilala sa aming bahay. Ngunit, sa kanyang mga mata, mayroon akong nakitang kakaiba kumpara sa mga lalaking nakilala ko sa ahensya. Hindi takot, kundi kabaitan ang aking naramdaman. Gusto mong mag-charge ng cellphone sa bahay ko? Sinenyas ko. Ngumiti siya nang may ginhawa. Sa ngiting iyon, gumaan din ang aking pakiramdam at dinala ko siya sa aming bahay. Pagdating namin, nagulat si inay. Ngunit nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, naintindihan niya. Kailangang mag-iwan tayo ng magandang alaala sa mga bisita sa ating bansa, sabi niya. At inimbita niya ang lalaki para sa hapunan. Ang pangalan niya ay Angelo. Nang ma-charge ang kanyang cellphone, binuksan niya ang isang translation app para makipag-usap. Sa una ay medyo alanganin, ngunit unti-unti kaming nagkaintindihan. Ikinuwento niya na may negosyo siya sa Pilipinas, ngunit nakaranas ng matinding pagkapagod o burnout, kaya nagpa siya siyang maglakbay mag-isa. Siya ay 30 taong gulang, 11 taon ang tanda sa akin. Ngunit hindi tulad ng mga lalaki sa ahensya, hindi ko naramdaman ang agwat ng aming edad. Napakaganda talaga ng Uzbekistan, sabi niya sa pamamagitan ng translator. Maraming salamat sa tulong mo ngayon. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Gumaan ang pakiramdam ko sa kanyang tapat na pasasalamat. Walang bahid ng pagkailang na naramdaman ko sa mga arranged meetings. Sa halip, pakiramdam ko'y sa unang pagkakataon. May kausap akong kapantay. Kailangan kong pumunta sa embahada bukas. Matutulungan mo ba ako? Tanong niya. Walang pag-aalinlangan akong tumango. Kinabukasan, lumiban ako sa trabaho at sinamahan ko siya sa embahada. Habang naglalakbay, patuloy kaming nag-usap. Kahit na mahirap gamitin ang translator, ang aming pag-uusap ay natural. Seryoso siyang nakikinig sa aking mga kuwento at paminsan-minsan ay nagtatanong, "Ano ang pangarap mo?" Sa tanong niyang iyon, hindi ako nakasagot. Bilang isang babae sa bansang ito, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong mangarap. Matapos niyang makuha ang isang pansamantalang pasaporte, sinabi niyang ililibre niya ako ng pagkain bilang pasasalamat. Noong araw na iyon, kumain kami sa isang sikat na restaurant sa Samarkand. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na makakain sa ganoong karangyang lugar. Angelo,
Lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong. Kung mayroon kang hihilingin, sabihin mo lang, sabi niya. Sa sandaling iyon, isang kakaibang tapang ang bumuhos sa akin. Wala kang pera ngayon at hindi mo alam ang daan. Ako ang magiging tour guide mo sa loob ng ilang araw. Bayaran mo na lang ako pagkatapos. Nang sabihin ko ito sa pamamagitan ng translator, mukha siyang nagulat, ngunit agad ding ngumiti at tumango. Kaya't binasag ko ang aking alkansya at sa loob ng isang linggo, nilibot namin ang Uzbekistan. Nag-resign ako sa trabaho. Sa mga sandaling iyon ang tanging paraan ng paghihimagsik na kaya kong gawin. Ang paglalakbay kasama si Angelo, ang pinaka-espesyal na panahon sa aking buhay. Ang bigat sa aking dibdib mula sa mga arranged meetings ay naglaho. Kapag kasama ko si Angelo, ako ay si Leila lamang. Pakiramdam ko ay iginagalang ako bilang isang tao, hindi bilang isang dayuhang nobya. Sa huling araw ng aming paglalakbay, naglakas loob akong sabihin sa kanya, dalhin mo ako sa Pilipinas. Iyon ang hiling ko. Nang sabihin ko ang mga salitang iyon, parang sasabog ang aking puso. Ngunit alam kong hindi ko na kayang manatili rito. Sa halip na maghintay na mapili ng isang lalaking hindi gaanong nakakatakot sa international marriage market, gusto kong makasama ang taong pinili ko. Mukhang naguluhan si Angelo, ngunit agad siyang nagseryoso. Pagbalik ko sa Pilipinas, padadalhan kita ng ticket. Talaga? Tumango siya nang may katiyakan sa aking tanong. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako mismo ang nagpasya sa aking kapalaran. Ang isang linggo kasama si Angelo ay parang isang panaginip. Iyon ang pinakamasayang panahon sa aking buhay. Ngunit tulad ng lahat ng paglalakbay, dumating ang oras para sa kanyang pag-alis. Habang nagpapaalam kami sa airport, parang dinudurog na ang aking puso. Makikita ko pa kaya siya? Makakapunta ba talaga ako sa Pilipinas? Puno ako ng pangamba. Talagang padadalhan mo ako ng tiket? Tanong ko sa huli. Tumango si Angelo. Pangako. Sabi niya sa pamamagitan ng translator. At gusto kong maniwala sa mga salitang iyon. Bago siya sumakay ng eroplano, ipinakita niya sa akin ang kanyang cellphone. Nakadisplay doon ang isang bank transfer history. Ang halaga ay higit sa 3 beses ng ginastos ko sa loob ng isang linggo. Sobra na ito, sabi ko habang umiiling. Ngunit tumawa lang si Angelo at sinabing, hindi ganoon kalaking halaga. Ayan sa Pilipinas. Dahil doon, napilitan akong tumango, ngunit hindi ako sigurado kung tutuparin niya ang kanyang pangako. Habang nagtatrabaho sa tindahan, nakita ko kung paanong ang mga matatamis na pangako ng mga turista ay kadalasang naglalaho sa airport. Pauwi mula sa airport, halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Ikinuwento ko ang lahat sa aking ina, ngunit bumuntong hininga lamang siya. Leila, huwag kang masyadong umasa. Mas mabuting ituring mo na lang itong isang magandang alaala. Naisip kong tama si inay. Gayunpaman, salamat sa perang ipinadala ni Angelo. Nakaluwag-luwag ang aming pamilya pansamantala. Sa unang linggo, araw-araw akong naghintay ng mensahe mula sa kanya. Hindi ko mabitawan ang aking cellphone at sa bawat tunog ng notification, kumakabog ang aking dibdib. Ngunit walang dumating. Lumipas ang 1 linggo, 10 araw, ngunit wala pa ring balita. Unti-unti kong tinanggap ang katotohanan. Marahil, iyon ay isang panandaliang damdamin lamang habang naglalakbay. Malungkot, ngunit naiintindihan ko. Magkaiba ang mundong aming ginagalawan nang nag-iisip na akong bumalik sa marriage agency. Eksaktong 20 araw matapos kong makilala si Angelo, isang notification ang dumating sa aking cellphone habang pauwi ako galing sa trabaho. Binuksan ko ito nang walang inaasahan at sa sandaling iyon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Galing kay Angelo, maikli lang ang mensahe, ngunit binago nito ng tuluyan ang aking buhay. Sa una ay hindi ako makapaniwala. Akala ko panaginip lang. Nanginginig ang aking mga kamay at hindi ako makapag-reply ng maayos. Sa wakas, nang itanong ko, totoo ba ito? Agad siyang sumagot. Oo, totoo. Tutulungan kita sa lahat ng proseso.
Noong gabing iyon, binasa ko ng luha ang aking unan. Luha ng kaligayahan. Mula kinabukasan, itinuro sa akin ni Angelo ang mga dokumentong kailangan ko isa-isa. Mula sa pag-apply ng passport hanggang sa visa, maingat niyang ipinaliwanag ang bawat hakbang. Minsan, nag-uusap kami sa video call. At sa bawat pagkakataon, lalong tumitibay ang aking paniniwala. Totoo ito. Nangyayari ito sa akin. Ang pag-aasikaso ng visa ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Maraming dokumento, panayam, at mahabang paghihintay. Ngunit sa buong proseso, pinalakas ni Angelo ang aking loob. Leila, kaunting tiis na lang. Malapit na tayong magkita. Sa kanyang mga salita, nakayanan ko ang lahat ng paghihirap. Nang sa wakas ay naaprubahan ang aking visa, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa sobrang tuwa. Dumating din ang plane ticket at nalalapit na ang araw ng aking pag-alis papuntang Pilipinas. Bago ako umalis, pinaupo ako ng aking mga magulang. May luha sa mga mata ni inay. Laila, patawarin mo ako sa lahat ng ipinilit ko sayo. Ngayon, sundin mo ang puso mo. Sa mga salitang iyon, nanikip ang aking dibdib. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang kahinaan ng aking ina na laging matatag. Tahimik namang hinawakan ng mahigpit ng aking ama ang aking kamay. Ang init na iyon ay nagbigay sa akin ng karagdagang lakas. Ang pananabik noong unang beses akong sumakay ng eroplano ay malinaw pa rin sa aking alaala. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng Uzbekistan mula sa bintana, naramdaman kong lumilipad ako patungo sa isang bagong buhay. May takot, ngunit mas malaki ang aking pag-asa. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, naghihintay si Angelo sa labasan. Nang makita ko siya, lahat ng aking pangamba at alalahanin ay naglaho. Tinawag niya ang aking pangalan at tumakbo palapit sa akin at walang pag-aalinlangan akong yumakap sa kanya. Ang init ng kanyang yakap ay para ng isang bagong tahanan. Ang mga unang araw ko sa Pilipinas ay puno ng pagkamangha. Matataas na gusali, komplikadong sistema ng tren, isang syudad na hindi natutulog. Lahat ay bago at kamangha-mangha. Matiyagang ipinaliwanag ni Angelo ang lahat, at isa-isa ko itong natutunan. Sa simula, malaki ang hadlang ng wika, ngunit sa tulong ng translation app, nakakapag-usap kami, at unti-unti akong natuto ng mga salitang Filipino. Ang bahay ni Angelo ay nasa isang subdivision sa Laguna. Isang malinis at modernong espasyo. Inihanda niya ang lahat para maging komportable ako. Sa silid tulugan, may mga bagong damit, at sa banyo, puno ng mga produktong pampaganda na maaari kong gamitin. Naantig ako sa kanyang pagiging maalalahanin. Ang damdamin na sa unay pasasalamat lamang ay unti-unting lumalim. Sa aming pagsasama, nalaman ko kung gaano siya kabait at mapagmahal. Araw-araw kaming bumibisita sa mga bagong lugar, magkasamang nagluluto, nanonood ng pelikula, at mas nakikilala ang isa't isa. Tinuruan niya ako ng Filipino at ipinagluto ko naman siya ng mga pagkain mula sa Uzbekistan. Pagkalipas ng isang buwan, nagtapat sa akin si Angelo. Leila, mula noong una kitang makita, alam kong espesyal ka. Ngayon, sigurado na ako. Mahal kita. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, uminit ang aking puso. Ang pakiramdam na minamahal ka ng buong puso, isang kaligayahang hindi maipaliwanag sa salita. Ang aming relasyon ay natural na lumalim. At pagkalipas ng 3 buwan, nag-propose si Angelo. Habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod mula sa isang magandang tanawin sa Tagaytay, lumuhod siya at inialok ang isang singsing. Leila, papayag ka bang makasama ako habang buhay? Gusto kong samahan ka sa paglalakbay mo upang mahanap ang iyong mga pangarap. Walang pag-aalinlangan akong sumagot ng, oo. Sa sandaling iyon, ang aking buhay ay ganap na nagbago ng direksyon. Ang paghahanda sa kasal ay naging maayos. Sa una ay nag-alala ang mga magulang ni Angelo. Ngunit nang makilala nila ako, naging bukas sila, lalo na ang kanyang ina. Itinuring niya akong parang tunay na anak, tinuturuan ako ng paglulutong Pilipino at mga kaugalian.
Ang kanilang kabaitan ay nagparamdam sa akin na nagkaroon ako ng isang tunay na pamilya. Naging simple ang aming kasal. Hindi nakapunta ang aking mga magulang dahil sa problema sa bisa, ngunit nagpaabot sila ng pagbati sa pamamagitan ng video call. Dumalo ang pamilya at mga kaibigan ni Angelo upang ipagdiwang ang aming bagong simula. Habang suot ang isang simpleng puting bestida, paulit-ulit kong tinanong ang sarili kung panaginip ba ito. Sobrang saya ko na halos hindi ka panipaniwala. Napagdesisyonan naming mag-honeymoon sa Guam, isang lugar na may mainit na klima at magagandang dalampasigan para ipagdiwang ang aming bagong simula. Sa araw ng pag-alis, magkahiwalay kaming dumaan sa immigration, puno ng pananabik. Dumating kami sa airport ng Guam, ngunit sa immigration, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mabilis na nakadaan si Angelo, ngunit ako ay dinala sa isang hiwalay na silid para sa karagdagang pagsusuri. Bilang may hawak ng pasaporte ng Uzbekistan, kailangan ko ng dagdag na tanong at pagsusuri ng dokumento. Dito lang ako maghihintay, sabi ni Angelo nang nakangiti. Ngunit kinabahan ako. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ito. Mas tumagal ang pagsusuri kaysa sa inaasahan. 2 oras ang lumipas sa pagsagot sa mga tanong, pagpapakita ng marriage certificate at pag-check ng iba't ibang dokumento. Nang sa wakas ay makalabas ako. Pagod na ako. Nagmamadali akong lumabas sa arrival lobby, ngunit hindi ko makita si Angelo. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala siya. Bigla akong sinalakay ng matinding kaba. Iniwan niya ba ako? Sumagi sa isip ko ang maraming kuwento ng bigong international marriage na narinig ko sa Uzbekistan. Ang takot na maiwang mag-isa sa isang dayuhang bansa ay bumalot sa akin. Sa loob ng 30 minuto, paikot-ikot akong naghanap kay Angelo sa airport, ngunit hindi ko siya makita. Sa huli, napaupo ako sa gitna ng airport at humagulgol. Sa sandaling iyon, may narinig akong tumatawag sa aking pangalan. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Angelo na pawisang tumatakbo papalapit. Layla! Sorry! Inaasikaso ko kasi ang welcome package at bulaklak natin. Bago pa siya matapos, umiiyak na akong hinampas ang kanyang dibdib. Isang magkahalong pakiramdam ng ginhawa, galit, at pagmamahal. Niyakap ako ng mahigpit ni Angelo at paulit-ulit na humingi ng tawad. Gusto ko nang umuwi, sabi ko habang umiiyak. Noon ko lang napagtanto kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng isang pasaporte ng Pilipinas. Si Angelo ay malayang makapunta saan man sa mundo. Ngunit ako ay laging kailangang dumaan sa dagdag na pagsusuri at pagdududa. Napakalaki ng pagkakaibang iyon. Matapos ang mga luhang iyon, naging masaya ang aming pananatili sa Guam. Lumangoy kami sa Esmeraldang Dagat, sumakay sa Sunset Cruise, at tinikman ang mga kakaibang pagkain. Noong gabing nakahiga kami habang pinagmamasdan ng mga bituin, nangako siya sa akin. Layla, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka sa Pilipinas. Sasamahan kitang hanapin ang mga pangarap mo. Sa mga salitang iyon, ngayon, pakiramdam ko ay nagsisimula pa lang ang aking buhay. Pagkatapos ng masayang panahon sa Guam, bumalik kami sa Pilipinas at agad kong sinimulan ang paghahanda para sa aking naturalization. Tinulungan ako ni Angelo na ihanda ang bawat dokumento at mag-aral ng Filipino. Gumigising ako ng 6:00 ng umaga para mag-aral ng mga salita at sa gabi, nagsasanay kaming mag-usap. Nagsimula ako sa mga simpleng pagbati tulad ng magandang umaga at salamat. Ngunit unti-unti, natuto na rin ako ng pang-araw-araw na pakikipag-usap. Habang masigasig akong umaangkop sa buhay sa Pilipinas, isang umaga, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Akala ko'y simpleng hindi lang ako natunawan, ngunit nagpatuloy ang mga sintomas kaya't sa payo ni Angelo, nagpunta kami sa ospital. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng doktor. Buntis ako. Ang matamis na panahon namin sa Guam ay nag-iwan ng isang regalo. Layla, magiging magulang na tayo! Puno ng saya si Angelo. Naninikip din ang aking dibdib. Kahit na bata pa ako sa edad na 21,
Namangha at naantig ako sa katotohanang mayroon akong bagong buhay na dinadala. Nang ipaalam namin sa kanyang mga magulang, pareho silang natuwa. Lalo na ang aking biyenan. Araw-araw niya akong ipinagluluto ng masusustansyang pagkain at inalagaang mabuti. Sa simula ng pagbubuntis, lahat ay parang isang hiwaga. Hindi ka panipaniwala na may maliit na buhay na lumalaki sa loob ko. Tuwing umaga, tumatayo ako sa harap ng salamin at hinahaplos ang unti-unting lumalaking tiyan. Sa gabi, kinakantahan ko ito ng mga oyaye mula sa Uzbekistan. Bumili si Angelo ng mga libro tungkol sa pagbubuntis na sabay naming binabasa. At tuwing weekend, dinadala niya ako sa labas para maglakad-lakad at lumanghap ng sariwang hangin. Ngunit pagsapit ng 10 linggo ng aking pagbubuntis, nagsimulang magpakita ang mga hindi magandang senyales. Puno ng pangamba, agad kaming pumunta sa ospital, ngunit sa screen ng ultrasound, wala nang marinig na tibok ng puso ng sanggol. Maingat na sinabi ng doktor ang salitang natural miscarriage. Sa sandaling iyon, gumuho ang aking mundo. Hindi ko alam kung paano magre-react. Nakahiga sa kama ng ospital, nakatitig lang ako sa kisame. Mahigpit na hinawakan ni Angelo ang aking kamay. Ngunit walang salitang namagitan sa amin. Isang kalungkutang, hindi maipaliwanag. Matapos ang operasyon, pag-uwi namin sa bahay, tuluyan akong nawalan ng gana. Ilang araw akong hindi bumangon sa kama. Hindi ako makakain ng maayos. At wala ring luhang lumalabas. Nakahiga lang ako. Nakatitig sa blankong pader. Sa isip ko, patuloy kong sinisisi ang aking sarili. Dahil ba mahina ang katawan ko? Dahil ba sa kakulangan sa nutrisyon sa Uzbekistan? May ginawa ba akong mali? Ang mga kaisipang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa aking ulo. Hindi ako sinisi ni Angelo kahit minsan. Sa halip, mas lalo niya akong inalagaan ng may pagmamahal at atensyon. Bago pumasok sa trabaho, palagi niya akong ipinaghahanda ng almusal at pagkatapos ng trabaho, sabay kaming nanonood ng pelikula o naglalakad para tulungan akong maglibang. Dahil sa kanyang pagsisikap, unti-unti akong nakabalik sa dati. Malaking tulong din ang kanyang mga magulang. Linggo-linggo, pumupunta ang aking biyenan sa aming bahay para ipagluto ako ng mga paborito kong pagkain at minsan, uupo lang siya sa tabi ko at hahawakan ang aking kamay. Hindi siya gaanong nagsasalita. Ngunit ang init ng kanyang palad ay nagbibigay ng aliw. Tuwing weekend naman, dinadala kami ng aking biyenan sa mga kalapit na parke. Kailangan ng mga bata na masikatan ng araw. Sabi niya, habang ginagabayan kami. Lumipas ang 2 buwan at nakabalik na ako sa aking pang-araw-araw na gawain. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ng Filipino at nagsimula rin akong mag-part-time sa isang kapihan sa aming lugar. Sa una, simpleng pag-serve at paghuhugas lang ng plato ang ginagawa ko, ngunit habang gumagaling ako sa pagsasalita, unti-unti na rin akong kumukuha ng order. Nakakatakot noong una na makipag-usap sa mga customer, ngunit kalaunan naging masaya ito. Lalo na't may mga regular na customer na kaedad ko na naging kaibigan ko na nakatulong sa akin na mas maunawaan ang kulturang Pilipino. Ngunit, ang usapan tungkol sa anak ay hindi ko pa kayang buksan. Ganoon din si Angelo. Sa isang hindi nasasabing kasunduan, iniiwasan namin ang paksang iyon. Minsan, kapag nakakakita ako ng mga ina na may kargang sanggol sa daan, sumasakit ang dibdib ko. Ngunit hindi ko maipahayag ang damdaming iyon kay Angelo. Nag-aalala akong masasaktan din siya. Ang paghahanda para sa naturalization ay tuloy-tuloy. Nag-enroll ako sa isang paaralan para maghanda sa Filipino Language Proficiency Test. Sa una ay napakahirap at gusto ko nang sumuko, ngunit dahil sa suporta ni Angelo, nagpatuloy ako. Nag-aral ako hanggang gabi at nagsagot ng mga mock exam tuwing weekend. Nang dumating ang araw ng pagsusulit, nanginginig akong pumasok sa examination hall. Ang resulta ay mas maganda pa sa inaasahan ko. Nakapasa ako at natugunan ko na ang language requirement para sa naturalization. Hindi rin ako nagpabaya sa pag-aaral ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Tuwing weekend, dinadala ako ni Angelo sa mga museo at makasaysayang lugar
at ipinapaliwanag niya ang kasaysayan ng Pilipinas sa paraang madaling maunawaan. Nilakbay namin ang Intramuros, Luneta Park, at iba pang lugar sa Maynila at natutunan ang tradisyonal na pamumuhay. Sa prosesong iyon, lalong lumalim ang pagmamahal ko sa Pilipinas. Kinabahan ako ng husto para sa interview. Nag-aalala ako kung anong mga tanong ang ibabato at kung masasagot ko ba ito ng maayos. Gabi-gabi, nagsasagawa kami ni Angelo ng mock interview para tulungan akong maghanda. Bakit mo gustong maging mamamayang Pilipino? Kumusta ang buhay mo sa Pilipinas? Ano ang mga plano mo sa hinaharap? Pinraktis namin ang mga sagot sa mga tanong na ito. Sa araw ng interview, isinuot ko ang aking pinakamaayos na damit at pumunta sa Bureau of Immigration. Ang mga interviewer ay mas mabait pa sa inaasahan ko. Seryoso silang nakinig sa akin at hinintay akong matapos kahit na utal-utal pa ang aking pagsasalita. Bago matapos ang interview, isang interviewer ang nagsabi ng nakangiti. Mukhang sanay na sanay ka na bilang isang asawang Pilipina. Sa mga salitang iyon, napangiti ako ng may ginhawa. Matapos ang interview, ilang buwan kaming naghintay. Sa panahong iyon, nagtrabaho ako sa kapihan at nakakuha ng mas maraming karanasan. Habang nagiging malapit ako sa mga residente, lalo kong naramdaman na nagiging bahagi ako ng lipunang Pilipino. Minsan, namimiss ko ang aking bayan, ngunit nakikipag-ugnayan ako sa aking mga magulang sa pamamagitan ng video call para maibsan ang lungkot. Sa wakas, dumating ang sulat ng pag-aproba sa aking naturalization. Pagbukas ko ng sulat, napaupo ako at umiyak. Ngayon, isa na akong tunay na mamamayan ng Pilipinas. Nang tawagan ko si Angelo, hindi rin siya makapagsalita sa sobrang tuwa. Congratulations, Leila. Ngayon, kababayan na talaga kita. Nang pumunta ako sa Bureau of Immigration para kunin ang aking pasaporte, parang sasabog ang aking puso. Nang iabot ng staff ang maroon na pasaporte, nanginginig ang kamay ko habang tinatanggap ito. Hindi lamang ito isang dokumento para sa paglalakbay. Ito ay simbolo ng aking pagkakakilanlan, ng aking pag-aari, at ng isang bagong buhay. Pagkakuha ko ng pasaporte, naramdaman ko ang pagbabalik tanaw sa nakalipas na 3 taon na parang isang pelikula. Ang mga araw ng kawalan ng pag-asa sa Uzbekistan, ang di sinasadyang pagkikita namin ni Angelo, ang bagong simula sa Pilipinas, at ang kalungkutan sa pagkawala ng aming anak, lahat ng iyon ay bahagi ng paglalakbay para sa maliit na pasaporteng ito. Pag-uwi ko sa bahay, naupo ako sa kama. At habang tinititigan ang pasaporte, humagulgol ako. Luha ito ng kaligayahan, ngunit may kasama ring pangungulila sa aming anak. Isa na akong Pilipino, ngunit mayroon pa ring puwang sa aking puso. Pag-uwi ni Angelo mula sa trabaho, ipinakita ko sa kanya ang pasaporte at ngumiti. Ngayon, hindi ko na kailangang maghintay sa asawa ko sa airport. Nang sabihin ko iyon, ngumiti si Angelo at niyakap ako. Isang maliit na pagbabago, ngunit para sa akin, ito ay isang sandaling nagpabago sa buong buhay ko. Ngayon, tunay na akong bahagi ng bansang ito. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng isang simpleng selebrasyon sa bahay. Inimbita namin ang kanyang mga magulang, kumain kami ng sama-sama, at ipinagdiwang ang aking naturalization. Naghanda ang aking biyenan ng espesyal na kanin at nagdala naman ang aking biyenan ng masarap na alak. Matagal na panahon kaming apat na hindi naging ganito kasaya. Matapos ang party at pag-uwi ng kanyang mga magulang, isang gabing napakaliwanag ng mga bituin. Biglang hinawakan ni Angelo ang aking kamay. Leila, gusto mo bang subukan ulit nating magkaanak? Maingat ang kanyang boses. Sa mga salitang iyon, parang huminto ang aking paghinga. Ang paksang matagal naming iniiwasan, si Angelo pa ang unang nagbukas. Sandali akong hindi nakapagsalita. Medyo natatakot pa ako, inamin ko. Tumango si Angelo na parang naiintindihan niya. Dahan-dahan lang. Hindi natin kailangang magmadali. Gumaan ang pakiramdam ko sa kanyang mga salita. Hindi pa ako handa. Ngunit naisip kong baka balang araw, maaari naming subukan muli. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, inilagay ko ang aking pasaporteng Pilipino
sa tabi ng unan at naramdaman kong ngayon na talaga nagsisimula ang isang bagong buhay. Kahit na mayroon pa ring pangungulila sa aming unang anak sa isang sulok ng aking puso, pakiramdam ko ay kaya ko nang magpatuloy dala ang sakit na ito. Pumasok na kami sa ika-4 na taon ng aming pagsasama. Ang kilig sa simula ay medyo humupa na, ngunit napalitan ito ng mas malalim na tiwala at kapanatagan. Ang paggising sa umaga at pagtingin sa mukha ng isa't isa ay sapat na para maging matatag ang buong araw. Siyempre, minsan ay nag-aaway kami sa maliliit na bagay, ngunit kahit ang mga sandaling iyon ay lalo pa kaming pinaglapit. Ang part-time na trabaho ko sa kapihan ay naging posisyong manager na. Pinagkatiwalaan ako ng may-ari at binigyan ng mahahalagang gawain at sinikap kong suklian ang tiwalang iyon. Gumaling na rin ako ng husto sa pagsasalita ng Filipino at ngayon ay nakikipag-usap na ako sa mga customer ng walang problema. Minsan, may mga customer na nagtatanong kung taga saan ako dahil sa aking accent o itsura, ngunit karamihan ay tinatrato akong isang ordinaryong Pilipino. Isang araw, bago ang aming ika-4 na anibersaryo, tinanong ako ni Angelo kung mayroon ba akong espesyal na plano. Biglang may pumasok sa isip ko. Ang Guam, ang aming unang honeymoon destination, ang masayang alaala roon at kasabay nito, ang nakakabahalang pangyayari sa airport. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Hindi na ako ang dayuhang nobya na may pasaporte ng Uzbekistan. Pumunta tayo ulit sa Guam. Pero ngayon, Pilipino na rin ako. Nang sabihin ko iyon, lumiwanag ang mukha ni Angelo. Hindi siya nagsalita, tumango lang, at agad na nagsimulang magplano ng biyahe. Sa sandaling iyon, napuno ng pag-asa ang aking puso na matutupad ang isang maliit na pangarap na matagal ko nang itinatago. Ang paghahanda sa biyahe ay mas madali kaysa sa inaasahan. Hindi tulad ng dati. Hindi na kailangan ng komplikadong proseso ng visa, pasaporte, at plane ticket lang ang kailangan. Sa katotohanang iyon pa lang, naramdaman ko na ang kalayaan. Nag-book si Angelo sa parehong resort 4 na taon na ang nakalipas, at naghanda ako ng mga swimsuit at damit pang-init. Bago kami umalis, hindi ako makatulog sa kaba at pananabik. Ang biyaheng ito ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang ng anibersaryo. Ito ay isang sandali para makita ko kung gaano nakalayo ang aking narating, kung paano ako nagbago. Higit sa lahat, ang katotohanang makakasabay ko si Angelo sa pila, hawak ang parehong pasaporte, ay napaka-espesyal. Sa araw ng aming biyahe, sabay naming inilagay ang aming mga pasaporte sa bag at pumunta sa airport. Pagdating namin at habang nakapila sa check-in counter, mahigpit na hinawakan ni Angelo ang aking kamay. Walang partikular na reaksyon ang staff habang pinoproseso ang 2 pasaporte. Ngunit para sa akin, napaka-emosyonal ng sandaling iyon. Para akong nakarating sa destinasyon pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay. Sa immigration, magkatabi kami. Nauna si Angelo at sumunod ako. Tiningnan ng officer ang aking pasaporte at tinanong, naturalize po pala kayo." Buong pagmamalaki akong sumagot ng opo. At ngumiti siya at sinabing, "Have a nice trip." Hindi ko alam kung bakit ganoon kalakas ang dating sa akin ng maikling pag-uusap na iyon. Habang nasa eroplano papuntang Guam, nakatingin ako sa labas ng bintana at binalikan ang nakalipas na 4 na taon. Ang kaba at pananabik noong unang pagdating sa Pilipinas, ang pagkadismaya sa mga hadlang ng wika at kultura, ang sakit sa pagkawala ng unang anak, at ang tensyon at saya sa proseso ng naturalization, lahat ng sandaling iyon ang bumuo sa kung sino ako ngayon. Sa pag-iisip nito, ang eroplanong ito papuntang Guam ay parang lumilipad patungo sa isang bagong kabanata ng aking buhay. Pagdating namin sa Guam, isang mainit na hangin ang sumalubong sa amin. Kahit sa daan papuntang immigration, naaalala ko ang mga alaala 4 na taon na ang nakalipas. Kung gaano ako nanginginig at natatakot noon. Ngunit ngayon, iba na. Magkatabi kami ni Angelo papunta sa parehong pila at sabay na dumaan. Nang tingnan ng officer ang aking pasaporte at tatakan ito, naluha ako. Ang aming kwarto ay eksaktong katulad ng dati. Ngunit ang aking mga mata na tumitingin dito ay nagbago na.
Ngayon, lahat ay pamilyar at hindi na isang dayuhang lugar. Lumabas ako sa balkonahe at pinagmasdan ang dagat at nakaramdam ako ng malalim na ginhawa. Ang huling alaala ko rito ay nagtapos sa kalungkutan, ngunit ngayon, mukhang makakabuo ako ng mga bagong alaala. Sa unang gabi, kumain kami sa isang restaurant sa tabi ng dagat. Sa ilalim ng kandila, habang magkaharap at nagtatagay ng baso ng alak, sinabi sa akin ni Angelo, "Leila, ang pagkakakilala sa iyo ang pinakamagandang suwerte sa buhay ko." Uminit ang puso ko sa kanyang mga salita. Para sa akin din, ang makilala siya ay parang isang himala. Mula kinabukasan, nilibot namin ang magagandang dalampasigan at tanawin ng Guam. Nag-snorkeling, sumali sa jungle tour, at bumisita sa mga lokal na nayon. Bawat sandali ay espesyal, ngunit ang pinakatumatak ay ang oras na ginugol namin sa dalampasigan sa paglubog ng araw. Nakaupo sa buhangin habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Pinag-usapan namin ni Angelo ang hinaharap. "Leila, handa na kaya tayong bumuo ulit ng pamilya?" Maingat na tanong ni Angelo. Napaisip ako sandali sa tanong na iyon. Mula nang mawala ang aming unang anak, laging may takot. Ngunit ang oras namin dito ay unti-unting tinutunaw ang takot na iyon. Sa magandang lugar na ito, sa sandaling ito na nagmamarka ng aming bagong simula, nagpasya akong maglakas loob. "Oo, handa na ako." Sa sagot kong iyon, lumiwanag ang mukha ni Angelo at ngumiti. Mahigpit kaming nagyakapan. Noong gabing iyon, sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, gumawa kami ng isang bagong pangako. Mas titingnan namin ang pag-asa kaysa takot, ang hinaharap kaysa nakaraan. Dahil siguro sa aking pagiging masayahin, mas naging mapusok ang aking asawa. Gabi-gabi kaming nagsalo sa matinding pagmamahalan at bumalik sa Pilipinas na pagod. Ganito pala kapag tumatanda na, naisip ko. Pagbalik namin sa aming pang-araw-araw na buhay, umorder kami ng pagkain, ngunit nasuka ako sa amoy nito. "Leila, ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Angelo. Sinabi kong ayos lang ako, ngunit sa loob ko, mayroon akong kutob. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital. At tama ang aking hinala. Buntis ako. Ang aming usapan sa Guam ay naging totoo. Ngumiti ang doktor habang tinitingnan ang ultrasound. Mukhang napakalusog niya. Malakas din ang tibok ng puso. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumuhos ang aking mga luha. Si Angelo naman ay hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang aking kamay. Paglabas namin ng ospital, tahimik kaming naglakad. Napakaraming emosyon ang naghahalo. Saya, pananabik, at sa isang banda, pangamba. Ang alaala ng pagkawala ng aming unang anak ay bumabagabag pa rin sa akin. Pauwi. Hinawakan ni Angelo ang aking kamay. "Magiging maayos ang lahat ngayon. Magkasama tayo." Tumango ako sa kanyang mga salita. Tama. Iba na ngayon. Ganap na akong kabilang sa lugar na ito at mas malakas na. Higit sa lahat, hindi ako nag-iisa. Iyon ang aking pinakamalaking lakas. Pagdating sa bahay, lumabas ako sa beranda at tumingala sa langit. Sa ilalim ng asul na langit, tanaw ang Laguna. Naisip ko, ito na ngayon ang aking bayan. Habang hinahaplos ang aking tiyan, tahimik akong bumulong. Sa pagkakataong ito, titiyakin kong mayayakap kita. Dahil ito ang buhay na pinili ko. Para sa akin. Para sa atin. Noong gabing iyon, inimbita namin ang kanyang mga magulang para sa hapunan. Nang ibalita namin ang pagbubuntis, umiyak sa tuwa ang aking biyenan. At tinapik naman ng aking biyenan ang balikat ni Angelo para batiin siya. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasaya ang magkakasama sa hapagkainan, nagtatawanan, at nagkukuwentuhan. Ito ang pamilyang pinangarap ko. Pag-uwi ng kanyang mga magulang, binigyan ako ni Angelo ng isang maliit na kahon ng regalo. Pagbukas ko, mayroon itong isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol. Nakita ko yan sa Guam at hindi ko mapigilang bilhin. Sa kanyang mga salita, hindi ko na naman napigilan ang aking mga luha. Habang hawak ang maliliit na sapatos, naiisip ko na ang aming anak na malapit ng makasama.
Gabi, habang nakahiga sa kama at nakikinig si Angelo sa aking tiyan, bigla kong naalala ang aking mga magulang sa Uzbekistan. Kailangan ko ring ibalita sa kanila ang masayang balitang ito. Kung gaano sila matutuwa kapag sinabi ko ito sa video call bukas ng umaga, mas lalo akong naging masaya sa pag-iisip nito. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin sa labas ng bintana, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang sandaling ito. Ang buhay na hindi ko man lang pinangarap sa maliit na nayon sa Uzbekistan ay nasa harapan ko na ngayon. Siyempre, hindi laging madali at naranasan ko rin ang matinding kalungkutan, ngunit lahat ng iyon ang bumuo sa akin ngayon. Ngayon, ako si Leila Reyes, isang Pilipino, at naghahanda na para maging isang ina. Mayroon pa ring kaunting kaba sa isang sulok ng aking puso. Ang alaala ng hindi ko pagprotekta sa aking unang anak ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit ngayon, alam ko na, mayroon akong pamilyang kasamang iiyak at isang bansang may parehong pasaporte. Hindi na ako nag-iisa habang hinahaplos ang aking tiyan. Nangako ako sa aking hindi pa nakikitang anak. Sa pagkakataong ito, titiyakin kong mayayakap kita dahil ito ang buhay na pinili ko para sa akin at para sa atin